Praise God. Blessed, blessed Sunday, everyone. Good morning po sa lahat. Pakigreet naman ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga. Sa kabila, sabihin mo, it's good to be in the house of God. Amen. No? Praise God. Praise God. Sa mga bago po nating kasama, on-site and online, welcome po kayo dito po sa Blessed Life Community Church. We love you so much. And sa mga nandito po, we're glad to see you here. Now today, I'm so excited po. Dito po sa month of October, no? October na po, ilang buwan na lang ay Pasko na. Matatapos na po ang taon. Amen po ba doon? Ganun lang kabilis, no? Parang natulog ka lang ng ilang araw, Pasko na naman. And I'm so excited because we're going to start our new series entitled One Another. Yan. Okay? Marahil yung iba po sa inyo ay nakita niyo po sa online, sa Facebook, na yung ibang mga kapatid po natin ay nagpalit ng cover photo po ba? Ang tawag po doon. No? Kasi po, sinusupport po natin ito pong series po na to dito po sa month of October. Okay? Which entitled One Another. Sabihin po natin, One Another. And over the next several weeks po, we'll be looking at what the Bible teaches about one another. Okay? Titignan po natin kung ano ba tinuturo po ng Bible pagdating po dito. You know, the phrase one another appears more than 50 times in the New Testament. Yung command po na one another ay mababasa mo yan ng mahigit 50 beses sa New Testament. Ganon siya karami. Okay? It's a big deal. Major po ito. No? Ito po ay pinag-uutos po ng Panginoon, especially sa atin po bilang mga nakakilala po sa Kanya. Amin po ba doon? Pero hindi po natin kayang i-discuss yan kasi more than 50 po yan eh. Kaya pumili lang po tayo ng ilan na pag-uusapan po natin. No? 4 weeks po, meron tayo sa buwan ng October. Amen po ba doon? And today, no, bigay ko na po sa inyo kung ano po yung i-discuss natin maging sa mga susunod na linggo. Okay? So, today we will be talking about yung week 1. No? Our topic for today is entitled Love One Another. Okay? And week 2, we will be talking about Serve One Another. And then sa week 3 naman, we will talk about forgive one another. Okay? Si Lord talagang may inaayos, may pinapalinis sa puso natin. No? At sa week 4 naman, no, we will be talking about encourage one another. It's about one another. So this series is all about learning how to live those commands in our daily lives. Amen? At home, in our family, ma-apply po natin to. In our church, ma-apply po natin to. Maging sa mga tao na kakasalamuhan po natin, nakapalibot po sa atin. Amin po ba doon? No? Ay ito po'y ma-apply po natin. Nandiyan po ba tayo? No? It will teach us how to love. It will teach us how to serve, how to forgive, how to encourage and support one another as we grow together in Christ. Amen po ba doon? So church, bear with me throughout this series. I hope and I pray na wala pong liliban. Okay? Pakisabi mo sa katabi mo, next week dapat ikaw pa rin ang katabi ko. Okay? Sige po, let's all stand in reverence and respect as we read the living Word of God. Okay? Gagawin na po natin ito weekly bilang pagrespeto po sa salita po ng Diyos. Okay. John chapter 13, verse 34 to 35, it says here, basahin po natin, 1, 2, 3. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Makakaupo na po tayo. Now, let me give you a little bit background from this passage po. No? Now, this passage po happened during the Last Supper. Okay?
during the Last Supper, the final meal that Jesus shares with His disciples before His crucifixion. Okay? Bago po ipako ang Panginoon, bago siya pahirapan, tinipon niya muna ang kanyang mga disipulo. At ito yung kanyang huling habilin bago po siya pahirapan. Okay? Na ang sabi niya po rito, love one another. Now, in this context, Jesus emphasizes the importance of love as a characteristic of His followers. Yung halaga ng pag-ibig na dapat makita raw sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sino po dito tagasunod ng ating Panginoon? Amen po ba doon? No? Ito po yun, by introducing a new commandment. So Jesus gave them a new commandment to love others, sabi ni Jesus, as I have loved you. Now, listen, ito pong command na to ay hindi naman talaga bago. Okay? This command to love is not new. In fact, makababasa mo na siya in the Old Testament. Okay? But to command to love as Jesus loved, no? That's the standard. It's new. Kasi po, in the Old Testament, nakalagay doon, ano po yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. But this time, no, talagang in-elevate ni Jesus yung standard, yung concept pagdating sa love. Amen? No? Ganun pa rin naman. Magmahal tayo ng ating kapwa. But this time, pag nagmahal ka, hindi yung pagmamahal tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, kundi pagmamahal gaya ng pag-ibig at pagmamahal na naranasan mo sa Panginoon. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So, tingnan niyo po ito nagbigay si Jesus dito ng new commandment. To love one another as I love you. Sabi niya, kapag in-express mo ang pag-ibig mo sa kapwa, dapat yung pag-ibig na yan, makita yung pag-ibig ni Kristo. Are we getting this? Now, ang problem, when we talk about love, many of us, we confuse the word love with like. Alam niyo po ba doon? Kaya nagkakaproblema po ang maraming relasyon kasi hindi nila alam kung paano gagamitin itong concept or yung word na love at naipagpapalit nila to sa pagkakaintindi nila sa word na like. No? Let me give you an example. Maraming mga tao sinasabi na, I love chocolates. Yeah? Sabi nila, I love this movie. I love this food. I love this place. Tama po ba doon? Andiyan po yun, no? I love ice cream. So, oftentimes we confuse the word love with like. Amen. But like involves an emotional attachment to something. When you like something, it means you enjoy it. Are we getting this? No? Ibig sabihin, pag sinabing like, naka-attach po dito yung ating emosyon. Yung emosyon. Amin po ba doon? But, on the other hand, the word love, the biblical Greek word for love is agape. And it has to do with a decision. Nagkakaintindihan po ba tayo? With a decision. Biblical love means, look at this biblical love does not start with an emotion. It starts with a decision. Like starts with an emotion. It's how you feel about something. Andiyan pa tayo? But biblical love may or may not
include an emotion. Pag sinabi natin biblical love, pwedeng may emosyon, pwedeng wala. Because love is a decision. It is not an emotion. It's not just an emotion. That's why God commanded us to love our enemies. Paano mo naman talaga mamahalin yung, nako po, yung kaaway mo. Huwag mo, sino po dito gusto mo yung kaaway mo? May emotion, alam mo, mahal na mahal kita, kaya sinasak sa tagil. Mahal na talaga. Diba? Ang cute-cute mo. Diba? Wala. Could you imagine? We are commanded to love our enemies. Nasaan ang emotion nakatouch doon? Ang tindi po noon. Tama po doon. Sino po dito may gusto sa kaaway niya? Wala naman sino. Paano mo nga naman mamahalin yung taong nanakit sa'yo? Paano mo nga naman mamahalin yung taong nagsalita laban sa'yo at ginawang ka ng masama? Sa madaling salita, masyadong mabigat yun sa pakiramdam. But we are commanded to love them. Are we getting this? So God is not telling you to feel good about someone who hates you. Hindi na hinihintay ng Lord, kapag naramdaman mo, mahal mo na siya, na gumaganda ng pakiramdam mo, mahalin mo yung kaaway mo. Hindi. Inuutos ng Diyos. Hiwalay sa iyong emosyon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen po ba doon? Andiyan mo ba tayo? Andiyan mo ba tayo? So God is talking about making a decision. Making a decision. No? Pag sinabi pong biblical love, tinignan ko yung meaning. When we say biblical love, yung formal definition po nito ay is a decision to compassionately, selflessly, and sacrificially meet the need of someone else. Again, pag sinabing biblical love, is a decision to compassionately, selflessly, and sacrificially meet the need of someone else. Again, love is a decision. That's why it can be commanded. Kaya, inuutos sa atin. Kasi decision po ito. Willpower po ito. Kaya nga, sabi ko kanina sa inyo, the greatest commandment, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Yan yung sa Old Testament eh. You see, love is commandable. Amen po ba doon? No? Because in the first place, you cannot command your emotions. Tama? But you can command a decision. Kaya kino-command tayo ng Diyos eh. So to love is to decide something. Making a decision to execute compassion because of a need. Sino po dito married na? Happily married. Taas po ang kamay. Umonte. Sige po. Yung masayang-masaya sa kanyang asawa. Mga Lord, liars go to church. Tama? Tanungin ko po kayo, hindi naman sa lahat ng oras gusto mo yung ginagawa ng asawa mo eh. Hindi ba tayo? Hindi sa lahat ng oras. Gusto mo yung ginagawa niya. Minsan o madalas, yan, sabihin na natin sa tang madalas, naiinis ka sa kanya. You don't like him. You don't like her. No? Amin po ba doon? Naiinis ka sa kanya. Totoo yun. Lalo na hindi ka pinagtimpla ng kape sa umaga. Ay, ako, buti na lang. Si Pastora, yan talaga. Oo, hindi kasi ako magtimpla eh. Magkaiba kami ng timpla eh. Siya nagtitimpla po sa akin. Sino po dito aamin ka na minsan o madalas naiinis ka sa asawa mo? Taas nga po ang kabay para mabidyohan.
Alam mo, antindi mo rin, sa worship hindi ka nagtataas ng kamay. Pagdating sa naiinis kayong asawa mo, dalawang kamay nagtataas ka. Amen po ba doon? No? Tama po ba? Mabigat yung kalooban mo sa kanya minsan. No? Pero tanungin kita, bakit kaya hanggang ngayon magkasama pa rin kayo? Because love is a decision. It is a decision. No? Bakit hanggang ngayon nagsama pa rin kayo? Wala. No choice daw. Pastor, no choice. Antindi naman yun. Pastor, nakakatakot magsama kami. Nasa puntod na siya. Amen po ba doon? So, ibig sabihin, kahit naiinis ka pala sa kanya, pinipili mo pa rin na makasama siya. Tama? Tama. Ibig sabihin, kahit yung emosyon na ano ko sa kanya na mahal, wala doon. Amen po ba doon? Pero pinili mo pa rin. Pinili mo pa rin. Nandiyan pa ba tayo? Sa mga nanay na nandito, to all parents here, nasaan dito? Mga nanay. Okay? No? Mga anak, taas ang kamay. Okay. Nandiyan tayo, di ba? Sino dito amin ka, minsan sa buhay mo naging sakit ka ng ulo ng magulang mo? Hindi lang daw minsan. Madalas na madalas, no? Ibig sabihin, hindi natutuwa ang nanay mo o magulang mo sa ginagawa mo. Hindi siya natutuwa, no? Pero ganun pa man, kapag nalaman niya na kailangan mo ng tulong, kahit masama loob niya sa'yo, tutulong siya eh. Totoo yun. Hindi dahil kasi anak kita. Oo, nandun na tayo. Ang tama doon kasi pinili kong mahalin kita. Kahit anak, asar na ako sa'yo. Nangungunsumi na ako sa'yo. Pero pag nakita mo, totoo yun, kahit black sheep na anak yan, once na nagkaroon ng pangangailangan yan, ang magulang, imimit niya yung need. Imimit niya yung need. Kasi mahal niya yung tao yun. Amin po ba doon? Sa mga leaders na narito, mga leaders, life group leaders, nandito, taas ang kamay, di ba? Meron ba kayong kasama sa life group na talagang makulit? May toyo. May toyo, may patis, may suka. Kinumpleto na lahat ng seasoning. Di ba? Yung bang hindi mo naman inaano ka. Tama. Ikaw na yung nagmamalasakit, ikaw pa yung masama. Nang tingin nila, ikaw pa yung nakikialam sa buhay. Pero sa totoo lang, nagmamalasakit ka. Pero ganun pa man, bakit mo siya pinagpapasensyahan at patuloy na inaabot? Because love is a decision. Pero kung pag-uusapan natin ng emosyon, I think you don't like her. You don't like her. You don't like him. Kasi bakit? Tinulungan na nga kita, ako pa masama, pero magpapasensya ako. Aabotin pa rin kita because I love you. Amen po ba doon? No? Andiyan ba tayo? So, marahil, hindi mo siya gusto dahil sa inuugali niya, pero nandun pa rin eh. Yung pinili mo na mahalin siya. Again, love is a decision. It is not just an emotion. Pwede pa lang i-express ang love kahit walang emosyon na naka-attach. Once na minute mo yung need, na-express mo yung love. Na-express mo yung love. Yung taong inis na inis ka, pero nakita mo, yung kaibigan mo, pinagtutulungan, minute mo yung kanyang pangangailangan. Kahit walang nakatouch na emosyon, nag-express ka ng love sa kanya. Andiyan ba tayo? Parang wala pong tao po rito, no? So again, love is a decision. Biblical love is a decision to compassionately, selflessly, and sacrificially meet the need of somebody else. Ibig sabihin, merong pangangailangan. There's a need. No? Makikita mo yung pangangailangan at yung need na yon ang magko-compel sa'yo para gumawa ng desisyon.
yung need na yon. In John chapter 3 verse 16, alam naman natin ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? In the first place, ang tao ay makasalanan, sobrang sama. Kung gusto lang ang pag-uusapan, hindi gusto ng Diyos yung pamumuhay natin. But because there's a need, and God loves you so much, loves you so much. That's why ibinigay ng Diyos, nag-decide ang Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak para dun sa pangangailangan mo. Pero tandaan natin, hindi gusto ng Diyos ang pamumuhay natin. Pero pinili ng Diyos na mahalin tayo. Andiyan pa ba tayo? Nagkakaintindihan po ba? No? Kinatagpo pa rin ng Panginoon yung malalim natin pangangailangan, and that's love. That's love. True love is not based on feelings, but on a decision to seek the best for others. Mahirap ibigay ang iyong minamahal na anak. Pero dahil sa gusto ng Diyos na makasama tayo at mahal niya tayo, binigay niya si Jesus para sa atin. Hindi madali kay Jesus na ialay ang kanyang buhay. Kaya nga sabi ko, ginagawa ko to, alam naman ng Panginoon, no? Yung magpapapako sa Kanya, yun din yung mga nakakasama niya eh. Yun din yung mag-welcome sa Kanya. Doon sa Jericho. Pero ganun pa man, pinili ng Panginoon na ibigay ang kanyang buhay dahil mayroong pangangailangan ang tao. Kung siya tatanungin, sabi niya, maalis sana yung sarong ito. Ama, kung maaari, ilis mo sa akin. Pero ganun pa man ang kalooban mo ang masunod. Because love is a decision. Biblical love start with a decision. And it can grow into an emotion. Pwede naman siyan mag-grow. Amen po ba doon? Now, in 1 John chapter 3 verse 16, okay, naka-oras daw ako eh. 1 John chapter 3 verse 16, bilisan po natin. Sabi yan, this is how we know what real love is. Okay, sabi dito this is how we know what real love is. Jesus gave His life for us. So we should give our lives for each other as brothers and sisters. Binigay ng Panginoon ng kanyang buhay hindi sa mga deserving na tao. Tama mali? Kundi sa ating mga makasalanan. At ganun din ang sabi po rito. So we should give our lives for each other as brothers and sisters. And verse 17, it says, if anyone, eto na, una, love is a decision. Pangalawa, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, sa mga pinagpapala ng Panginoon, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Ibig sabihin, mayroong taong nakita mo o pinakita sa iyo ng Diyos na nangangailangan, pero may kakayanan kang tumulong, pero hindi mo ginagawa. Paano natin masasabi na yung pag-ibig ng Diyos ay siyang tunay na naranasan mo at nasa iyo? Amin ba doon? Kaya ngayon lumakad si Jesus dito, nakita niya po yung pagmiministeryo niya, inaabot niya yung pangangailangan ng tao. Nagpapakain siya sa mga nagugutom, pinapagaling niya ang mga may sakit. Pinupuntahan niya yung mga talagang walang-wala, tulad ni Pedro. Amin ba doon? Tama po ba doon? Yun ang pag-ibig ng Panginoon eh. Alam niya naman si Peter, hindi deny siya eh. Kaya sabi nito, sa mga kapatid natin sa Panginoon, na pinagpapala ng Diyos, may purpose. Kung makakita ka, o kung may malaman ka, na ang iyong kapatid ay nangangailangan, pero hindi ka man lang
gumawa ng paraan. Hindi ka man lang tumulong. Ang sabi po dyan, how can the love of God be in that person? I mean, si Jesus ba yan? Ganyan ba si Jesus? Again, love one another, Jesus said, as I have loved you. And verse 18, ito po, hawak po tayo ito. My children, tayo po ang kausap. Our love should not be only words, speech, and talk. No. Our love must be real. Must be real. We must show our love by the things we do. Una, love is a decision. Pangalawa, love is action. Bigyan natin action. Malakas action. In other words, love is not just what you say, it is what you do. Ang pag-ibig, hindi yan kung ano yung sinasabi mo lang, kundi kung ano yung ginagawa mo para sa Kanya. Amin po ba doon? No? Ibig sabihin, ang pag-ibig, di ba nga kaya nga si Jesus yun niya talagang yung ginawa ng Panginoon sa mga tao, hindi natin matatawaran yon. Hindi niya lang sinabi na mahal ko kayo, gusto ko kayong makasama. Hindi ganun yung ginawa ng Lord na pagmamahal Talagang inabot niya ang mga nangangailangan. Amen po ba doon? So, genuine love is shown through deeds, not just words or verbal expression. Hindi lang puro salita. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang salita. No? Kaya nga ang Diyos, dinemonstrate niya ang kanyang pag-ibig sa pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak sa atin. Tama? Kasi, kahit sabihin na natin na alam natin mahal tayo ng Diyos, kung hindi naman niya binigay si Jesus para sa atin, para saan yung malaman natin mahal niya tayo? Tama, mali? Kaya lang si Jesus, sabi niya in John chapter 3, verse 16, kasausap ni si Nicodemo dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganito dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Inialay niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sino mang manampalataya sa Panginoong Yesus ay maligtas at hindi mapahamak. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Si Jesus, hindi siya lang sabi ng I love you. Talagang pinakita niya, dinemonstrate niya yun. Tiniis niya lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng hampas, lahat ng sugat, maging hanggang dun sa dulo ng kanyang buhay sa krus, pinakita niya, ganito kita kamahal. Because love is action. Hindi ka naman siguro tatanggap sa asawa mo na puro I love you lang. Come on, nandiyan ba tayo? Tama po ba doon? Kasi ang pag-ibig na totoo, ipinapakita, ipinadadama, ginagawa. Amen po ba doon? Love is the greatest motivation. The greatest blessing is to experience the unconditional love of God. Yan ang the greatest blessing, yung ma-experience mo yung pag-ibig ng Panginoon. And the second greatest blessing is to love others the way God wants you to love. Yung mahalin mo yung kapwa mo tulad ng nais ng Panginoon na pagmamahal sa Kanya. Kaya in John chapter 3, 13 verse 34 to 35, balikan po natin. A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sabi po ni David Jeremiah, sabi niya po, love is worthless unless it's expressed in deed and behavior. Walang kwenta ang pag-ibig na hindi dinidemonstrate at ini-express. Andiyan ba tayo? Love
is more than a feeling or words. It is something we do. Love is action. It requires action. Amen po ba doon? Now, according to Jesus, sabi niya doon, no, people will know that you are my disciples if you love one another. Malalaman ng mga tao na kayo ay tunay na alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. So the greatest test, the best test of Christianity is love. Dito na masusubok eh. No? Hindi batayan ang galing, ang husay. Kaya nga sa 1 Corinthians 13, sabi doon, ngayon kung matalino ka, ngayon kung nag-speaking in tongues ka, ngayon kung talented ka, kung wala kang pag-ibig, wala ka pa rin kwenta. Dahil sa pag-ibig, ito yung magsasabi na ito rin yung marka na tayo po ay tunay na kay Kristo. Kapag tayo ay nagmamahalan. Ito yung best test sa atin, sa Christianity. Na ang tao ma-attract sila. Bakit ganun din naman kayo magkakapatid, pero bakit kayo nagmamalasakitan? Sino ba siya? Sino ba yan? Bakit mo inuubos yung oras mo dyan sa life group mo, sa kaibigan mo? Sino ba yan? Come on, nandiyan ba tayo? Bakit ka nagsaserve sa church? Bakit mo pa sila wini-welcome? Bakit ka pa nauulan na, napapagod, nagagastusan? Tama mo ba doon? Kaya sabi, people will know that you are my disciples if you love one another. Hindi batayan ang husay, galing at talino para masabing ikaw ay nakikristo. Dahil ang marka ng sino mang nakakilala sa Panginoon, meron siyang pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi mo sa katabi mo, pagtiyagaan mo lang ako ha. Hindi, totoo. Totoo. Kasi dito sa church, sa community na to, makikita natin, iba-iba yung bringing sa atin, iba-iba yung environment natin. Tama ba doon? Iba-iba yung personality natin, yung behavior natin. But at the end of the day, alang-alang kay Kristo, nagmamahalan tayo. Tama? Hindi tayo papayag ng ibang tao magsalita laban sa iyo ng masama. Dahil kapatid kita sa Panginoon. Amen po ba doon? Anya mo ba tayo? We love each other. We love each other. Kaya ang topic ng Lord sa atin ngayon, love one another. Love one another. Kahit umating ka pa dyan, kahit marami ka pang alam, kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, hindi pa rin yan ang tunay na Kristiyano o Kristyanismo. Amen po ba doon? Kaya sabi niyan, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. According kay Jesus, the best test of Christianity is love. At ang sabi diyan, anong love? Love like Jesus. As I have loved you. Pag nagmahal ka, yung pagmamahal daw ni Kristo. Merong isang kwentos, maybe some of you kilala niyo po ito. Sino po nakakilala dito kay Mahatma Gandhi? Okay, kay Mahatma Gandhi. Tingnan ko po yung story niya. No? Pumasok po siya nung nagre-research ako about loving one another. Years ago, nakalagay doon, there was a man by the name of Mahatma Gandhi. No? Kilala po ba natin si Mahatma Gandhi? Yan po si Mahatma Gandhi. No? Okay? Si Mahatma Gandhi, he was the leader of India. Pero marami po sa atin, no, hindi alam yung history, yung background niya. No. Sabi doon, when he was young, isang araw, tagalogin ko na lang po, no, nabasa ni Mahatma Gandhi ang gospel at namangha siya sa mga turo ni Jesus. No. Na-amaze siya sa mga tinuturo ni Jesus. Kasi nakalagay doon sa turo ni Jesus, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you. No, so, sa inyang isipan, sabi doon, it is amazing. Namangha po siya. So, ang nangyari, dahil sa pagdamangha niya kay Jesus, talagang sobra siyang, inadmire niya si Jesus. And guess what? Nung si Mahatma Gandhi ay lumupag sa Africa, dahil siya po ay nag-aaral po ng law, nagpa-practice na po siya ng law, ang ginawa niya, naisipan niya pumunta sa isang simbahan para
mas lalo pang maunawaan at makilala kung sino tong si Jesus. Surprisingly, ang nangyari, laking gulat po, no? Nung siya po ipapasok na sa church, ang nangyari, hindi po siya winelcome, hindi po siya pinapasok. Bakit? Dahil daw sa kanyang color of his skin. Sa kulay ng kanyang balat. Okay? Jem, makakapasok ka, Jem. Huwag kang mag-alala. No? Dahil sa kulay ng kanyang balat. At dito, sa kanyang naranasan, sobra siyang na-turn off sa Christianity. Kaya ang naging statement ni Mahatma Gandhi, sabi niya, paki-flash nga po, sabi niya po rito, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Sabi niya, gusto ko si Kristo pero ayoko ng Christianity. Kasi yung mga Kristiyano, hindi sila tulad ni Kristo. Ang sakit lang. Ang sakit lang na dapat sana tayo nagre-represent kay Christ. Kaya lang, nami-misrepresent po natin siya. Andiyan mo ba tayo? No? So, marami po sa atin nakakilala dahil may mga taong umabot sa atin. May mga Kristiyano pa rin mabubuti. Marami po sila. Tingnan mo yung katabi mo, mabuti siya. Amen? Kaya lang, ang problem, meron din kasing tinatawag na so-called Christians. Okay? Yung so-called Christians na to, ito yung mga tao na bagamat nagsisimba sila, pero yung ugali nila hindi nagtutugma sa pag-uugali ni Jesus. Kaya maraming mga tao ang nate-turn off sa Christianity. Ibig sabihin, natitisod sila. Kasi hindi nila makita si Kristo sa buhay ng mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano. Posible kaya kung bakit hindi attractive yung faith natin sa pamilya natin, sa mga kapitbahay natin, sa lugar natin, kasi hindi nila makita ang tunay na Kristyanismo at hindi nila makita si Kristo sa buhay natin. Hindi ba tayo? Alam naman ng tao sa bahay ninyo, nag-church kayo. Kaya lang di rin sila namamangha. Bakit? Sasabihin, yang ate ko, yang kuya ko, yang nanay ko, yang tatay ko, church lang ng church yan, pero di naman nagbabago yan. Mabait yan sa iba. Masipag yan sa church, pero sa bahay, wala naman siyang ginagawa. Amen. Kapag nasa loob ng simbahan yan, pastor, nag-i-amen yan. Pero pagdating sa loob ng tahanan namin, nagwawala yan, nagmumura yan. So paano mo sasabihin sa akin na sumama ako sa church at makilala si Jesus? Kay Jesus wala akong problema, pastor. May problema ako sa anak ko. May problema ako sa nanay ko. May problema ako sa asawa ko. Kasi yung asawa ko malayong-malayo kay Kristo, hindi ko makita si Kristo sa kanya. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya napaka-importante, kapatid, na makita sa atin. Hindi lang yung umaalis ka para magsimba ka, kundi yung love ni Lord na dadala mo sa pamilya mo, sa community mo, sa school mo, sa workplace mo. Nakikita nila bakit ganon. Ginagawan ka na ng hindi maganda, pero kalmado ka pa rin, pinagpipray mo pa rin na pagpalain sila. Come on, nandiyan ba tayo? Pilit mo pa rin inuunawa na mayroon silang tamang oras para sa Panginoon. Come on, nandiyan ba tayo? Yun pong mensahe ng Panginoon po sa atin ngayon. Kumusta ka pagdating sa bahay? Nakikita ba si Jesus? Amen? Amen. Siguro po nung wala ka sa Panginoon, kung makasarili ka, okay lang yun kasi makasarili ka eh. Wala ka kay Lord nun eh. Pero yung nakikita ka nila, nagsisimba na, naglilingkod pa, tapos wala silang nakitang pagbabago o kahit konting pagmamalasakit, isipin din nila,
Ano? Wala naman yan. Wala. Religion lang meron yan. Pero walang Christ yan. Tama po ba doon? Tama po ba doon? Kaya pakiusap po sa atin po. Nawa, hindi lang po tayo sa simbahan mahusay. Kundi saan man tayo ilagay ng Panginoon. Yung pagmamahal natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Makita po nila si Kristo sa buhay po natin. Huwag naman sana dumami po yung Mahatma Gandhi po. Na wala silang question at concern pagdating kay Christ. Pero ang ayoko lang, yung mga Kristiyanong hypocrite. When I say hypocrite, double standard. Iba buhay sa loob. Pag lumabas yan, ibang-iba na rin buhay niyan. Come on. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? So, may mga tao na turn off sila kasi maraming Kristiyano, hindi sila umaak tulad ni Kristo. Come on. Kaya love one another, sabi ni Jesus, in the same way that I have loved you, love like Jesus. What does it mean to love like Jesus? No? Mabilis lang po. One, love. Jesus loves sacrificially. Si Jesus, pag nagmahal, may sakripisyo. Ang totoong pag-ibig, may sakripisyo po yan. Amin po ba doon? Tingnan niyo po, John chapter 15, verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ang totoong pag-ibig, yung kaya mong ibigay yung buhay mo sa tao. Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? No? Kaya nga si Jesus, sinacrifice ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay. Ang love ni Lord hindi passive. Ang love ni Lord active. Napaka-costly. Buhay niya yung kapalit ng kanyang pag-ibig. Amin po ba doon? No? Ano pa? Pangalawa, Jesus loves unconditionally. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kapatid, wag naman sana na nagagawa mo lang magmahal kapag okay yung tao sa iyo. Mahalin mo sila, maging sino man sila ngayon. Amin po ba doon? Ikaw unang magpadama ng pagmamahal sa pamilya mo. Hindi dapat ikaw yung unang persecutor. Ikaw dapat yung makita ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Kasi pag nakita nila si Kristo sa iyo, hindi na sila mahihirapan eh. Na sila rin mismo kilalanin ng Panginoon. Amen po ba doon? Si Lord dito, namatay siya, binigay niya ang kanyang buhay nung kahit tayo pa'y makasalanan na. Sa ating brokenness, sa ating pagiging sinful, namatay na po sa atin si Jesus. Amen. Ibig sabihin, kapatid, kailangan natin matutunan mahalin yung mga taong mahirap mahalin. Maging yung mga taong nakakaasar. Unawain natin sila. Amen? And the third one is love. Jesus loved with compassion. Sabi po dito, Matthew chapter 9, verse 26, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them. Pag nakikita mo ba yung pamilya mo, ano ba nararamdaman? Nahahabag ka ba o nagagalit ka? Kasi si Jesus, yung nakita niya yung mga tao, meron siyang habag sa kanya, may awa siya sa kanyang puso. Kung ganyan sila umugali, kasi wala nga si Christ sa kanila eh. Unawain mo, mahabag ka sa kanila. Amen. Andiyan ba tayo? Dapat ma-cultivate po sa heart po natin yung compassion. Kasi minsan masyado na tayo namamanid dahil sa mga problema. At panglima, Jesus loves forgivingly. Ibig sabihin, ito po, didiscuss po natin yan sa mga susunod na linggo. No? Sabi diyan, God is love. God is love. Since God is love, we are called to reflect His nature in our relationships. 1 John chapter 4, verse 7. Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another. For love is from God, and everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. Grabe, consistent ang Bible. Namarka ng tunay na Kristiyano yung mapagmahal. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na mamuhi. Dinisenyo ka ng Diyos na magmahal at mahalin. Amen? Kaya wag natin punuin yung puso natin ng sama ng loob, ng galit sa asawa, sa pamilya, sa magulang, sa anak. Hindi
hindi nakadesenyo ang buhay mo para mamuhi. Tinawag at disenyo ka ng Diyos para magmahal at mahalin. Amen po ba doon? At yung taong nagmamahal, siya yung taong tunay na nakaranas sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga in Ephesians chapter 8, 2 verse 8 to 10, dito po ako magtatapos sa inyo. Tingnan niyo po ito Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Tayo pong nakakilala sa Panginoon, tayo pong niligtas ng Panginoon. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. Sabi niya na, and this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your good works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. For he, verse 10, look at this, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God appeared for us beforehand. Sabi niya, we are called, we are designed. Sabi niya, so that we would walk in them, living good life. Sabi niya, nakalagay po dyan. Tingnan niyo po ready to use for good work. We are ready to use for good works. For good works. Ano ibig sabihin? Tayong nakakilala sa Panginoon, nakaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos, naligtas ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, yung love ni Lord dapat nagra-radiate sa atin Nakikita ng mga tao. Because God is love. We ought to love one another. You are ready to use for good works. Tingnan ko, bakit madalas ang Bible ginagamit niya yung good works? Ang good works ay iba sa good things. Bakit hindi good thing? But good works. Kasi ang atheist, pwede siyang gumawa ng good thing. Amen po ba doon? Yung taong malayo sa Panginoon, at some point, pwede siyang gumawa ng good thing sa iba. But when we talk about good works, para lang ito sa mga mananampalataya. Ang pinagkaiba ng good thing, gumawa ka lang ng mabuti sa iba. And that's it. Pero pag sinabi natin good works, yung paggawa mo ng mabuti, naka-attach ang Diyos dito. Kaya siya tinawag na good works. Come on, nandiyan ba tayo? Na kung saan doon sa ginagawa mo, walang ibang mapapurihan, madakila at maluwalhati, kundi ang Diyos sa buhay mo. At hindi ganon ang mga atheist at ang mga tao nang hiwalay sa Panginoon. Good things lang ang kanilang gawin. Pero good works, tanging sa atin lang yan. Na mga niligtas ng Diyos, na renewed, na reborn from above, ready to use for good works. Kaya ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, dadalo yan sa'yo. Kaya tingnan niyo po itong last passage ko po. Matthew chapter 5 verse 16. Matthew 5 verse 16. Let your light shine before men. Pati pag-ibig mo, let your light shine before men, that they may see your good works. Anong purpose? And glorify your Father in heaven. Nandun. Tama po ba doon? Kapag nagmahal ka ng kapwa, kapag minahal mo ang magulang mo, minahal mo ang anak mo, minahal mo yung ka-life group mo na yan, minahal mo yung bawat isa, alam mo, sa ginagawa mo, dahil nandyan sa iyo yung pag-ibig ng Panginoon,
wala ring ibang mapupurihan kundi ang Diyos sa buhay po natin. Again, love is a decision and love is action. And Jesus said, love one another in the same way that I have loved you. Love like Jesus. Pwede ba tayong lahat ay tumayo at magpasalamat po sa Panginoon? I pray that today, pag-uwi po natin sa kanya-kanyang tahanan, mag-reflect lang po tayo na paano ko ba i-express yung pag-ibig ko sa mga anak ko, sa magulang ko, kung saan, Panginoon, Ikaw ang mapapurihan, Ikaw ang makita nila. Yung talagang hindi ka lang basta nakapakinig, kundi yung love ng Lord sa'yo nag-uumapaw. Hindi ka naman mahihirapan magmahal kasi una mong naranasan ang tunay na pagmamahal sa Panginoon eh. Hindi ka uutusan ng Diyos na magmahal ng kapwa o ng sino man kung sa simula pa lang hindi niya pinaranas sa iyo ang pag-ibig niya. Kaya sabi sa Bible, we love because God first loved us. Ang Diyos ang una nagmahal, kaya tayo nagmamahal. Kaya kung ang buhay mo ay na kay Kristo, yung pag-ibig at liwanag ng Diyos nagra-radiate sa iyo eh. Nagra-radiate sa iyo. Yung galit, listen to me, yung galit mo sa pamilya mo, mapapalitan ng compassion yan. Ng understanding siguro kung bakit siya nagkaganito. Kasi nagkulang din ako. Siguro kung bakit nagkaganito yung magulang ko, yung anak ko. Kasi hinanap niya yung saya sa labas na hindi maibigay ko bilang magulang sa loob ng tahanan. Alam niyo, yung galit, napalitan ng habag, ng pagkaunawa. At doon magsisimula na mag-decide ka na mahalin mo siya, na kahit yung alam mo yung anak mo hindi ka gusto. Pero magsisimula sa iyo yung pag-ibig ni Kristo na express mo sa kanila. Yung frustration mo, magiging burden mo yan eh. Para ano? Para wag ihinto na ipanalangin sila sa Diyos. Sa halip na sisihin, sa halip na maglabasan kung sino mali, pag may pag-ibig ka ni Kristo, hindi na... Kasi pag mayroong sigalot, pag mayroong pag-aaway, nagtitimbangan kung sino mas mabigat sa kanila yung pagkakasala, kaya hindi natatapos. Tama? Mali nga ako, pero mas mali ka. Pero pag may pag-ibig ka ni Kristo, hindi na magiging mahirap sa'yo na i-humble mo sarili mo. Pasensya ka na, may pagkukulang din ako. Sa mundo na punong-puno ng pagmamataas, sa mundo na nakapaligid sa atin na gustong sila'y paglingkuran. Alam niyo po, itong pag-ibig ng Panginoon sa atin, utos po ito. Ibig sabihin, you have a choice. It's your choice. It's your decision to love your parents. Maging sino man sila. Kaya ngayong sa social media, sabi ko, bakit hindi magkatapos-tapos itong sigalot dito dun sa naging gold medalist sa kanyang pamilya? Kasi walang love eh. Love. Nagkakatimbangan kung sino may pagkukulang. Walang marunong mag-humble na, yes, I admit. Nagkamali ako. May pagkukulang ako. You know, si Jesus sabi sa Philippians chapter 2 verse 9, Jesus considered himself nothing. Tayo hindi. We want something. Gusto natin tayo yung ma-improve mo sa asawa mo. Ano ngayon, mas tama ako. Yun lagi nilalaban natin kung sino yung tama eh. Alam niyo po, pagdating sa relasyon natin, kahit sino pa man, kahit sa loob ng simbahan,
kahit sa loob ng opisina, loob ng bahay. Kung titignan natin ang pinaka-importante dito, hindi naman talaga kung sino yung tama. Kung sino yung kayang magpakumbaba. Tama? Yung kaya po natin na, Lord, patawarin niyo po ako kung bakit natitisod sa akin yung mga anak ko, kung bakit natitisod sa akin yung asawa ko. Patawarin niyo po ako kung alam niyo yung sa heart mo ngayon, nakita mo na nami-misrepresent mo si Christ. Ask the Lord for forgiveness. Amen? Amen po ba doon? Yes, hindi mo sila gusto ngayon, pero you have a choice. You make a decision to decide something na mula ngayon, mahal ko magulang. Mula ngayon, mamahalin ko siya. Mamahalin ko siya. Gusto kong ipadama sa Kanya yung pag-ibig ni Kristo. Yes, gawin mo lang sa akin ang gawin mo lang. Tandaan niyo po ito, walang natalong nagmahal ng totoo. Totoo. Walang natalong nagmahal ng totoo. Because at the end of the day, yung totoong nagmahal, siya pa rin ang tagumpay. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyo pong pinakamataas na pagluluwalhati at pagdakila. Sa mensaheng aming narinig, baguhin mo ang aming puso. Magliwanag sa amin, O Diyos, ang pag-ibig mo. Ma-express po namin, Lord, sa mga tao sa buhay namin yung totoong pag-ibig na galing po sa iyo. Hindi Hollywood love, hindi cultural love, kundi agape love, Lord. Unconditional love. Marami pong salamat, Panginoon, sa napakahalaga, napaka-importante na turo at utos po ninyo to love one another, Lord God. Kung meron man tayong mamasterin, kapatid, hindi yung buong aklat sa Bible kundi yung magmahal. Because at the end of the day, the Bible tells us, lahat ng yan ay walang kwenta kung walang pag-ibig. Dahil ang mananatili ay ang pag-ibig. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpak po para sa Panginoon.